What is up guys? It's not your idol back again with another video, and for today's video is titignan natin yung stats ni Mova Drop doon sa meta hero tier list niya. So magfo-focus muna tayo sa rank game and papakita ko sa inyo kung ano yung mga meta for the current patch. So without further ado, simulan natin yung video and mag-start tayo with the mid lane. So as you can see right here sa kanan, ang mid lane na ginagamit as of the moment ay sina Sushin, Kadita, and si Setyan. Kung napansin nyo naman, yung Setyan and yung Sushin, yun talaga yung mga priority picks pagdating sa mid lane, lalo na yung global presence na binibigay ng Setyan. Tapos si Sushin naman, yung sobrang dami niyang utility na nabibigay, lalo na pag nabuuan niya siya ng Ice Queen Wand and Glowing Wand. Kasi medyo AoE yung second skill niya, and may pangtaka siya with with her ultimate, and yun, maraming kit na pwedeng gawin para kay Sushan. Susan? Sishan? Nalimutan ko yung pangalan niya. Sushin pala, tsaka Setyan. Ayan. Tapos si Kadita, staple pick naman pag gusto niyo ng pick off sa mage. Tapos para sa mga B tier, nandito na si Cyclops, si Farami, si Eudora. As of the moment sa rank to guys, pero mas prefer ko pa rin na gamitin niya pa rin is itong tatlo na nasa taas. So for the room, nakalagay dito is si Glue. Pero I don't think na si Glue talaga yung maganda para sa room. Mas preferred ko siya into the XP lane, pero pag-uusapan natin yung XP laner mamaya. So focus muna tayo dun sa roam lane. So para sa roam, pagtingin tayo sa baba, which is mas viable na pick options. So nandito sila Grok, si Hilda, si Diggy, si nakalimutan ko ang pangalan nito. Nakalimutan ko ang pangalan mo. Si Angela, si Mincitar, si Estes, and si Franco. So dito tayo mag-pick sa A tier kasi si S tier naman is madalas naman mostly si Glue ay nalalagay sa XP. So for the 8th year ng Rome, si Dige is one of the best pa rin na heroes, especially sa lineup ngayon kasi parang halos sugod lahat yung mga kalaban. So sobrang laking tulong ng ultimate niya and yung mga jabomba niya para magkaroon kayo ng vision control sa mapa. Tapos with Hilda and Grok and Franco, si Franco kasi pick off, pero si Hilda at si Grok is more on panggugulo lang talaga sa uh, jungle. And kung napapansin nyo, nawala na sa A tier si Gatot Kacha and si Hylos. Hindi ko rin alam kung bakit, pero mas prefer nila na gamitin to kasi nga mas aggressive or mas maraming kit na nagagawa as of the moment sa meta, si Hilda and si Grak. Tapos nandito pa rin yung mga healer natin, and for sure definitely sa mga rank games nyo napapansin nyo pa rin na nababan is si Estes and si Angela. Kapag may nakita kayong Angela user na marunong pumatong, sobrang hirap din talaga kalaban. Tapos nandito rin si Mincitar para sa mga mobility heroes. And then next is for the jungle. Si jungle is nandito si Sora, si Helkurt, si YSS, and si Fredrit. Medyo hindi ako okay with Helkurt and Sora kasi mas preferred ko si Sora sa XP lane, and si Helkurt naman minsan toxic pick siya pero sa roam siya nilalagay. And medyo hindi ko to gusto sa jungle. Pero Fred Rin, yung utility kit na binibigay niya, and as well isa sa pinakamagandang jungle kapag gusto mo mag-practice ng utility type of heroes. Preferred talaga si Fred Rin para gamitin. Tapos si YSS naman, given na yan, staple pick simula nung nagbago yung ultimate niya. Hindi na nawala sa S tier na jungle si YSS. Tapos tingin tayo sa baba, nandito yung mga magandang heroes na pwede yung gamitin sa RG. Nandito si Leomord, which is yung na buff nga na yung ultimate niya is naka-stacks na stack base na siya. Tapos si Gusion, marami kayo nakikita mga Gusion picks as of the moment dahil dun sa burst. Pero hindi ko siya nire-recommend sa RG kasi madali siyang um, ma-counter nila Leomord, nila Fredrin, and ni YSS. Nandito rin naman si Alice, pero hindi ko rin preferred na si Alice is si jungle. Medyo matagal yung clearing speed niya sa early stages ng game. Si Amon is one of the best, lalo na kapag gusto mo maging beginner tapos tawag ito, gusto mo lang burst na hero na hindi masyadong mahirap gamitin. So Amon is one of the best. And panoxic pick is si Hanzo, and nandito pa si Hayabusa as usual. Pero si Hanzo, maganda rin hero si Hanzo guys para sa mga players na tawag dito, gusto ng parang cheese pick sa RG.
So next na tayo sa XP lane. Sa XP lane, as of the moment, ito yung magandang lane na pwedeng nating tignan. Nandito si Glue, which is sinabi ko kanina na mas preferred ko na nasa XP lane si Glue. Nandito rin si Sora, which is dapat talaga na nandito talaga siya. Tapos si Freya naman, pwedeng gamitin natin sa gold lane and the XP lane as well as si Guinevere. Kung napapansin nyo dito sa mga heroes na to, lalo na dito sa tatlo, si Glue, si Sora, tsaka si Freya, medyo lane dominant heroes type sila. And si Guinevere din, pumupunta na tayo sa ganung phase, lalo na kapag marunong kang gumamit ng passive niya, which is yung nakakapag-ultimate ka agad kapag nakuha mo yung Flower Bloom. Tapos, yun, pag tama yung second skill mo, medyo kailangan mo lang ng skills dito kasi may mga iba akong nakakalaban na Gwyn na hindi marunong magpatama ng second skill nila. Tapos para sa 8th year, nandito pa rin si Briggs, which is si YZ. Tapos si Hilda is for sustainability lang as well as Alice. Yun lang yung binibigay talaga nitong dalawa. Sustainability sa XP lane. And si Mincetar, pang-counter na naman sa mga, pero hindi ko prefer dito si Mincetar. But nandito siya. Anyways, next is the gold lane. So kung napapansin nyo, ito yung medyo interesting part ng MLBB ngayon kasi hindi masyado nag-focus leaning towards the marksman dahil maraming gumagamit ng marksman setup or gold lane na YSS. Kasi yung YSS, pwede niyang counterin yung mga fighter and gold lane na heroes sa gold lane. Yun. Tapos, sa 8th year naman, nandito pa rin si Iksha. Maraming gumagamit ng Iksha sa rank game and isang buhay na patunay dahil marami akong nakakalabang Iksha and gumagamit din ako ng Iksha kapag biglang nilipat yung role sa gold lane dahil jungle main talaga ako. Pero, ayun. Isa si Iksha sa pinakamagandang hero as of the moment sa RJ kasi wala namang masyadong marunong um, mag-dive in, lalo na sa lower tier. So, easy points to para sa inyo, easy stars pag ginamit nyo si Iksha. Para naman sa um, para naman sa carry, dahil nga nauusong mga utility type of heroes tulad nila Bakshan, nila Akai, ito ni Fredrin, ni Alice, kahit isama na natin si Leomord. Isa sa pantunaw talaga is itong si carry. Pero guys, sa RG, mas okay pa rin. Kaso kasi matotoxican yung mga ano eh. Pero try nyo pa rin gamitin si YSS kasi sobrang ganda talaga ni YSS. Lalo na pag marunong kayo. Kaya na counterin lahat ng matchup sa God lane as of the moment. So, yun lang guys. Ito yung mga heroes na nasa baba. Tier list kung gusto nyong i-discuss ko per lane. Pwede naman natin yung pag-usapan. Pero as of the moment, ito na muna. Pagko-focus muna natin yung mga meta heroes na pwede nyong gamitin sa Mobile Legends, MLBB sa ranking. Yun lang guys. Maraming salamat and paalam.